And what's up mga kamaster? Welcome na naman sa ating bagong podcast kung saan ay nag-usap-usap tayo ng mga hiwagat na kaganap sa ating mundong ginagalawan. And today's episode ay pag-uusapan natin ng isang controversial na tapag ito ay pinag-uusapan sa anumang relihiyon ay napaka-controversial, no? At ito ay ang tungkol sa mga demonyo. Mga kamaster, no, ano bang iniisip nyo kapag narinig nyo ang salitang demonyo? Malamang dyan ay kasamaan. Malamang dyan ay mga bagay na hindi kaya-aya o mga nilalang na siyang nagbabadya sa atin na gumawa ng mga kasalanan. Siyempre mga kamaster, no, sa iba-ibang relihiyon ay kaakibat na dyan ang iba't ibang uri ng mga demonyo. So, ibig sabihin din pala na iba't ibang uri ng mga relihiyon ay may kanya-kanyang representasyon kung ano ang demonyo. At kung ano ang demonyo na alam natin is parehas din naman sa mga ibang relihiyon na itinatag sa mundong ito. Okay, so meron tayong tatalakayin na ano ba ang papel talaga ng demonyo sa mundo ng mga tao. Ang alam natin na ang mga demonyo ay silang nasa ilalim ng lupa at sila rin ang mga nagpapa tawag dyan, yung nagpa-punishment sa mga kaluluwa na siyang gumawa ng mga kasalanan nung sila pa'y nabubuhay pa. Okay, ang mga demonyo na kumakatawan sa 7 nakamamatay na kasalanan. So ito ay nakabase rin pala sa 7 deadly sin na nababasa din naman din natin sa Bible. So mga kamaster, no, sabihin nyo kung mali ako na ang 7 deadly sin ay sa Biblia lamang ba nabanggit? O ito rin ba ay nabanggit sa ano bang mga relihiyon na libro tulad ng Quran? Okay. So unahin natin dito ang pinakasikat na demonyo na alam ng lahat na si Lucifer. Ang emperador at tagapamahala ng impyerno, siya ay tinuturing na demonyo ng pagmamataas. Siya ay orihinal na isang anghel na nahulog mula sa langit matapos na magkaroon ng mga isyu sa Diyos. Nang siya ay umalis, ay kumuha siya kasama ng iba pang anghel na kilala bilang prinsipe ng impyerno at inilagay ang kautusan sa ilalim ng daigdig. Maraming tao ang nag-iisip na si Lucifer at Satanas ay parehas, ngunit sila ay magkaibang demonyo. Tandaan yun mga kamaster, ha? Ang sabi dito sa ating pag-aaral, maraming tao ang nagsasabi na si Satanas at si Lucifer ay isang demonyo. Pero hindi pala yun, magkaiba pala sila, no? Sa mga aklat ng demonology, aklat, no, pag-aaral ng demonyo, meron palang ganon. Ay inilalagay nila ang mga tao ng hiwalay. Laging dinadaig ni Lucifer si Satanas bilang tunay na tagapagmana ng impyerno. Sa mga immortal, lumilitaw siya bilang isang magandang bata o lalaki. Kinakatawan siya ng contrapoint ng isang mga pinakakilalang karakter sa Biblia at si John the Baptist. So dito mga kamaster, no, napakagandang malaman na natin na si Satanas at si Lucifer ay magkaibang demonyo. So, sino nga ba si Satanas? Dahil ang nabanggit dito ay si Lucifer ay dating anghel na siyang nagrebelde sa Panginoon at naging demonyo. Okay, si Satanas, ang prinsipe ng
impyerno at ang demonyo ng pangkukulam. Demonyo ng pangkukulam, no? So ito ay may kinalaman sa witchcraft. Tinutulungan niya ang mga tao sa kanilang mga spelling at lumitaw sa kanilang mga puting damit. Ang kanyang pisikal na itsura ay isang mukha ng lalaki na may mahabang bigote at buhok na dumarating sa kanyang mga balikat. Siya ay isang anghel din na may trabaho upang hikayatin ang mga tao na sumuway sa mga Diyos, utos ng Diyos. Kinatawan niya ang kasalanan ng Wart dahil sa kanyang problema sa Diyos, pabalik sa langit, at dahil maaari siyang tunay na ibig sabihin kapag siya ay nagagalit. So, ibig sabihin pala dito ay si Satanas ay ang prinsipe ng impyerno. So, mapapaisip kayo, no? Kung may prinsipe kaya, sino kaya ang hari? So ito, no, ngayon pa lang natin to matatalakay. So ngayon pa lang natin to Okay, so back to the issue. Sorry na wala yung audio natin, no? Okay, so si Baal. Sino nga ba si Baal? At ito ay lagi nababanggit din sa mga pag-aaral ng mga demonyo. Kilala bilang Panginoon ng mga langaw. Ipinag-uutos niya ang mga legion ng mga demonyo at lumitaw sa mga mortal bilang napakalaking insekto na may pakpak kapag tinawag nila siya. Kinakatawan niya ang kasalanan ng gluttony. Yan ang mga kamaster, ha. Gluttony. Ang ano niya. Bilang Lucifer, siya ay isang anghel bago sumama sa kanya na may ranggo ng kerubin. Ang kontra nito ay ang Saint Francis ng Assisi. Siya ay pinuno ng mga mangkukulam at warlocks na tinutulungan sila sa kanilang mahika sapagkat itinulak niya ang mga tao sa maling pananampalataya upang sundin ang hari ng impyerno na si Lucifer. Sinasabing sa hierarchy, siya ay nasa ibaba lamang nila Lucifer at ni Satanas. So kung may hierarchy, no, sa mga anghel may hierarchy, ang mga demonyo din ay may hierarchy din. 'Di ba? At si Baal ay nasa baba lang. So Asmodeus, no? Siya ay isang demonyo na may kakaibang anyo na may tatlong ulo. Ulo ng toro, tao, at lupa sa isang matabang katawan na paminsan-minsan ay lumilitaw sa ibabaw ng isang itim na dragon. Ay lubos na iginagalang sa hierarchy ng demonyo hanggat sa puntot kung saan ang ilan sa kanila ay sumasamba sa kanyang bilang hari ng mga demonyo. Kinakatawan niya ang kasalanan ng pagnanasa. Ayan na, pagnanasa, si Asmodeus. Paghihiwalay ng mga pag-asawa, nag-aalok ng kaalaman na kasiyahan sa mga lalaki at babae. Isa siya sa mga nahulog na anghel na umibig sa isang tao na tinawag na Sarah. Uy, si Asmodeus pala isang anghel na may na in love sa isang tao ng pangalan pala ay Sarah. At sa tuwing ikinakasal niya ang demonyong ito ay pinatay ang kanyang asawa sa unang gabi nang maiwasan ng pagkalaglag ng kanilang pag-ibig. Okay, next, Abaddon. Isa to sa mga alam natin na mga flip-toppers, no? At magaling na mga rapper sa Pilipinas.
Abaddon. Pero ang Abaddon pala ay isang uri ng demonyo. So ating pag-aralan kung ano nga ba si Abaddon. Ang kanyang pangalan ay nangungulugang maninira. Siya ang pinuno ng lahat ng mga demonyo sa ikapitong hierarchy. Ang demonyong ito ay nagtataglay ng mahika upang sirain ang lahat ng siyang landas. Kaya tinawag siyang demonyo ng kamatayan at pagkawasak. Ang demonyong ito ay kumakatawan sa kasalanan ng Lot na sinasabing nagdala siya ng susi na nagbukas ng hindi malalim na hukay ng impyerno. Slot, no? Katamaran. Yan po ay isang nasa 7 deadly sin. Yan, ha? So, Leviathan. So, ano bang ibig sabihin ng Leviathan? Okay, so atin yan talakayan. Leviathan, isang prinsipe ng impyerno na kumakatawan sa nakamamatay na kasalanan ng inggit. Siya ay isang demonyo na dating serapim, isang pinakamalakas na anghel. Siya ay kontra ng San Pedro. Ang ilan pang mga representasyon na siya ay naging gatekeeper ng impyerno at maaring kinakatawan bilang isang napakalaking higanteng demonyo ng dagat na nagdudulot ng kawalan ng pag-asa at kamatayan ng mga marinero. Ito po yung mga mga espiritu nakakapasok lamang sa kabilang buhay. Okay? Kinatawan niya ang malalayong pagnanasa, kaguluhan at kaguluhan ng lalaki. Yan po ang mga uri, no? So marami pang uri ng mga demonyo. So alam na natin na si Lucifer at si Satanas ay magkaiba, na si Baal ay isang napakalaking insekto, at si Asmodamus ay isang demonyo na may kakaibang anyo. Iba-ibang uri ito ng ng itsura niya. At si Abaddon naman, at siya ang pinaka pinuno ng lahat ng mga demonyo, no? At si Leviathan naman ang prinsipe ng impyerno. So yun mga kamaster, no? Sana naman ay meron kayong natutunan ng mga bagong kalaman dito sa Taas Malabayan. At syempre, kapag di pa nakapag-subscribe, please subscribe na para ikaw ay laging updated para sa ating mga susunod na mga kwentuhan. And bye-bye!